Magtayo lamang ang lahat para sa ating panimulang panalangin, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon mga bata, ako nga pala si Binibining April at ako ang inyong magiging guro sa hapon na ito. Ulit magandang hapon mga bata. At ngayon bago kayo magsiupo, mangyari lamang na pakipulot ng mga kalat sa ilalim ng inyong upuan at pakisaayos ng inyong lamesa at upuan na naaayon sa pagkakahalera nito. At ngayon, maaari ko bang malaman kung sino ang liban sa ating klase ngayon? Eric, maaari mo bang sabihin kung sino ang liban sa ating klase ngayon? Mahusay at walang liban sa ating klase ngayon. Batid ko na handa kayong matuto para sa ating panibagong aralin ngayong araw. Dahil dyan, maaari niyo bang bigyan ng masigabong palakpakan ang inyong sarili? Mahusay! At ngayon, bago muli tayo magsimula sa ating panibagong aralin, muli kong ipapaalala sa inyo ang ating alituntunin. Dito sa ating silid-aralan, meron tayo mga alituntunin at ito ang mga alituntunin na dapat niyong sundin. Una, maging mabait. Pangalawa, makinig at sumunod sa mga panuto. At ang pangatlo, makinig kapag may nagsasalita. Tama ba na pag may nagsasalita ay nagsasalita rin kayo? Opo, mali po. Kaya dapat makinig kapag may nagsasalita. At ang pang-apat naman, itaas lamang ang iyong kamay kung nais mong magsalita. At ngayon ay bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay mangyari lamang na magkaroon tayo ng pagbabalik-aral nang sa ganun ay malaman ni Binibini kung kayo ba ay may natutunan o naiintindihan doon sa ating nakaraang aralin. Ngayon ay meron akong inihanda rito ng mga hugis puso at hugis bilog. Ang gagawin niyo lamang ay lalagyan niyo ito ng hugis puso kung ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit at bilog naman kung ito ay hindi. Naiintindihan niyo po ba? Ngayon ay ating iwasto kung tama ba ang inyong mga sagot. Nag-aaway ang magkapatid na sina Rina at Luna sa tuwing oras na ng paglilinis ng bahay. Ito ba ay nagpapakita ng pagmamalasakit o hindi? Ano sa tingin niyo ang tamang sagot? Ito ba ay hugis puso o ito ba ay hugis bilog? Opo, ito ay hugis bilog dahil hindi ito nagpapakita ng pagmamalasakit. Mahusay. At ngayon para sa pangalawang tanong, tuwing linggo ay nagsisimba ang pamilya ni Lina. Tama ba na ito ay nagpapakita ng pagkakaisa o hindi? Ano sa tingin niyo ang sagot? Opo, ito ay tama. Kaya ito po ay hugis puso. Mahusay. At ngayon para naman sa pangatlong tanong, palaging hinahandaan ni Lito ang kanyang mga magulang sa tuwing oras na ng pagkain ng tubig. Tama ba na ito ay hugis puso o hugis bilog? Opo, ito ay hugis puso dahil ito ay nagpapakita ng pakikisama. Maayos! Nagbibingi-bingihan si Rosa sa utos ng kanyang mga magulang. Ito ba ay nagpapakita ng pakikisama o hindi? Ano sa tingin niyo ang sagot? Ito ba ay hugis puso o hugis bilog? Opo, mahusay. Ito ay hugis bilog dahil hindi maganda ang ginawa rin Nina na siyang nagbibingi-bingihan sa kanyang ina. Ngayon para naman sa panghuling tanong, tumutulong ang mga anak ni Mang Rito sa mga gawaing bahay. Tama ba ito ay nagpapakita ng pakikisama? Mahusay! Ito ay nagpapakita ng pakikisama kaya ito ay hugis puso. Mahusay! Ngayon maaari niyo bang bigyan ng masigabong palakpakan ng inyong sarili? Mahusay! At ngayon, base sa aktibidad na inyong ginawa, ano sa tingin niyo ang pinag-aralan natin noong nakaraang araw? Opo, Eric? Ano sa tingin mo ang pinag-aralan natin noong nakaraang araw? Opo, ito ay tungkol sa pakikisama at pagkakaisa. Mahusay, Eric. Ngayon, maaari ba natin bigyan ng 3 palakpak sa Eric? Mahusay, Eric. At ngayon, mga bata, handa na ba kayo para sa ating bagong aralin? Pag sinabi ni Binibini, handa na ba kayo? Sabihin niyo, handang-handa na po kami, Binibini. Ulit mga bata, handa na ba kayo? Mahusay, batid ko nga na handang-handa na kayo. At ngayon ay meron akong hinihandang mga larawan. Ang gagawin niyo lamang ay obserbahan at panoorin niyo kung anong pinapahiwatig na larawan dahil pagkatapos mamaya ay meron akong mga katanungan. Naiintindihan? Mahusay! At ngayon para sa unang tanong, tungkol saan ang larawan na aking ipinakita sa inyo?
Mahusay, Nessie. Ito ay nagpapakita ng pag-aalaga at pagtulong sa ating kapwa na may karamdaman. Mahusay, Nessie. Ngayon, maaari ba nating bigyan si Nessie ng 3 palakpak? Mahusay. At ngayon para sa pangalawang tanong, ginagawa niya rin ba ito? Bon, maaari ka bang magbigay ng halimbawa? Mahusay, Bon. Ginagawa raw ito ni Bon sa tunay na buhay sa tuwing nagkakasakit ang kaniyang magulang. At ginagawa niya ito, pinaparama niya ito sa pamamagitan ng pag-aalaga sa kanila. Mahusay. At ngayon para sa pangatlong tanong, ano ang mangyayari kung hindi mo tutulungan o aalagaan ang kapwa mong may sakit? Mahusay, Daya. Maaring mawalan sila ng kumpiyansa sa kanilang sarili, hindi lang namang physical, kundi emotional. At maaari din sila makaramdam na sila ay nag-iisa. Tama po ba? At ngayon para sa panghuling tanong, bakit mahalaga ang pagtulong at pag-alaga sa ating kapwang may karamdaman? Opo, Mark. Mahusay. Upang mapadali o mapabilis ang kanilang paggaling at mawalan ang kanilang bigat na nararamdaman. Mahusay. At ngayon, handa na ba kayo para sa ating susunod na aktibidad? At ngayon, ano sa tingin niyo ang pag-aaralan natin ngayong araw? Opo. At ngayon, ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa pagpapadama ng pagmamalasakit sa ating kapwa na may karamdaman. Pero bago yan, ito ang ating magiging layunin. Ngayon, para sa ating susunod na aktibidad, ay meron akong inihandaang mga larawan na nagpapakita ng dapat gawin o dapat iwasan sa kapwa na may karamdaman. Ang gagawin niyo lamang ay ilalagay niyo ang mga larawan kung saan angkop na kategorya ba ito, kung ito ba ay dapat gawin o dapat iwasan. Naiintindihan po ba? Mahusay. At ngayon ay ating iwasto kung tama ba ang inyong mga sagot. Mahusay, tama ang inyong mga sagot. Ngayon, mayroon akong katanungan. Ngayon, para sa unang tanong, ginagawa niyo din ba ang mga larawan na idinikit niyo sa pisara? Opo, Bon. Mahusay, at ginagawa daw ito ni Bon sa totoong buhay tulad na lamang ng pag-aabot niya ng gamot o pagkain sa mga kapwa niyang may sakit. Mahusay, Bon. At ngayon, para sa pangalawang tanong, nararapat bang alagaan natin kung sino ang may sakit? Opo, nararapat lang na alagaan natin sila dahil nangangailangan sila ng tulong at sa ganon ay hindi nila maramdaman na sila po ay nag-iisa. Tama po ba? At ngayon para sa panghuling tanong, bakit kaya dapat nating iwasang pagtawanan sila? Dapat lamang po na iwasan natin ang pagtawa sa kanila nang sa ganun ay hindi sila masaktan at hindi sila mawala ng pagtitiwala sa sarili. Sa halip na atin silang pagtawanan, ay dapat natin silang tulungan at damayan. At ngayon, ano nga ulit ang tatalakayin natin ngayong araw? Ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa nagpapadama ng pagmamalasakit sa kapwa na may karamdaman sa pamamagitan ng simpleng gawain. Ngayon, handa na ba ulit kayo makinig sa ating talakayan? Ang pagmamalasakit sa kapwa, lalong-lalo na sa mga may sakit at karamdaman, ay isang magandang katangian nating mga Pilipino. Sa pamamagitan nito ay natututo tayong pahalagaan ang ating sarili at ang ating kapwa-tao. At napapatibay din ito ang ating pagsasamahan. At naipapakita at naipadarama natin sa ating kapwa ang pagtulong at pag-alaga, lalong-lalo na sa mga may sakit at karamdaman sa pamamagitan ng tama o wastong pangangalaga at pagtulong sa kanila. At ngayon ay meron ba kayong natutunan sa ating talakayan? Mahusay! At ngayon ay papangkatin ko kayo sa 3 pangkat. Pero bago yan ay meron tayong pamantayan na dapat mong sundin. Una, makinig sa bawat panuto. At ang pangalawa ay magtulungan upang madali matapos ang gawain. At ang pangatlo, paggalang sa bawat opinyon ng iba. At ang pang-aapat ay hindi masinop sa oras. Ngayon, naiintindihan niyo ba ang inyong mga pamantayan sa pangkatang gawain? Mahusay! At ito ang inyong magiging pamantayan na may nilalaman, presentasyon, kooperasyon, at takdang oras. At ngayon ay papangkatin ko kayo sa 3 pangkat. Ang bawat pangkat ay bibigyan ko ng iba't ibang gawain. At bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para sa inyong paghahanda at 3 minuto naman para sa inyong pagprepresenta. Ngayon ay iintindihan niyo po ba? Mahusay! Ngayon para sa unang pangkat, ang gagawin niyo lamang po ay
basahin ang sitwasyon at sumulat ng isang pangungusap na kung anong dapat niyong gawin para matulungan at mahalagaan ang mga taong may sakit. At ang pangalawang pangkat naman, ang gagawin niyo lamang ay basahin niyo ang sitwasyon at pagkatapos ay pumili ng isa at pagkatapos ay pag-usapan ito kasama ang inyong pangkat at maghanda para sa presentasyon. Para sa ikatlong pangkat, ang gagawin niyo lamang ay basahin ang dalawang sitwasyon at pumili ng isa at pagkatapos ay guhit ito sa 1-8 illustration board. At ngayon ay ating iwasto ang inyong mga sagot. Para sa unang pangkat, kayo nakalakuha ng 12 puntos. At para naman sa ikalawang pangkat, kayo rin ay nakakuha ng 12 puntos. At para rin sa pangatlong pangkat, kayo rin ay nakakuha ng 12 puntos. Dahil dyan, maaari niyo bang bigyan ng masigabong palakpakan ang inyong mga sarili. Mahusay! Ngayon ay dumako naman ulit tayo para sa ating susunod na aktibidad. Ang gagawin niyo lamang ay isusulat niyo sa kahon ang tama kung ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit at mali naman kung ito ay hindi. At para sa unang tanong, ang bawat may sakit ay kailangan bigyan ng pansin at panahon upang maalagaan ng mabuti. Ito ay tama, mahusay. At para naman sa pangalawang tanong, hayaang magpakonsulta sa doktor ang taong may karamdaman na mag-isa. Tama ba ito o mali? Opo, ito ay mali. At para sa tatlong tanong, ipanalangin ang agarang paggaling ng kaibigang may sakit. Ito ba ay tama o mali? Opo, ito ay tama. At ang pang-apat naman, alalayan ng kapatid na may lagnat sa pag-akyat ng hagdanan. Tama ba ito o mali? Opo, ito ay tama. At ang panglima naman, alalayan ang inang may sakit at painumin ng gamot sa tamang oras. Tama po ba ito o mali? Opo, ito ay tama. Mahusay. Maaari niyo bang bigyan ng inyong sarili ng masigabong palakpakan? Mahusay. At ngayon, para sa ating susunod na aktibidad, ang gagawin niyo lamang ay basahin ang sitwasyon at pagkatapos ay sumulat ng pangungusap sapat lang na kung ano ang dapat niyong gawin upang matulungan at maalagaan ang mga taong may sakit. Mahusay ang inyong mga sagot. Batid ko na naiintindihan niyo ang ating aralin ngayon. At ngayon ay meron lamang mga katanungan si Binibini. Handa ba kayo? Mahusay! Ngayon para sa unang tanong, paano mo maipapakita ang pagpapadama at malasakit sa iyong kapwa na may masamang karamdaman? Opo, Nessie? Mahusay, Nessie! Naipapakita at naipapadama daw ito ni Nessie sa pamamagitan ng pagtulong at pagbibigay ng lunas. Ngayon, maaari ba nating bigyan ng 3 palakpak si Nessie? Mahusay, Nessie! At ngayon, maaari ka nang umupo. At para sa ating pangalawang tanong, bakit kailangan nating may padama ang malasakit sa ating kapwa na may masamang karamdaman? Opo, Shaira? Mahusay, Shaira, upang maramdaman nila na hindi sila nag-iisa at may nagmamalasakit sa kanila. Ngayon, maaari ba nating bigyan ng 3 palakpak si Shaira? Mahusay. At ngayon, para sa pangatlong tanong, ano ang posibleng mangyari kung hindi natin matulungan o maalagaan ang ating kapwang may sakit? Opo? Daya? Mahusay, Daya. Maaaring lumala ang kanilang karamdaman o sakit. At ngayon, maaari ba nating bigyan ng masigabong palakpakan si Daya? Mahusay. At ngayon ay patid ko na naintindihan nyo ang ating aralin ngayong araw. Ngayon, maaari nyo bang ilabas ang inyong lapis at papel at pagkatapos ay sagutan ang mga katanungan na meron dito. Isulat nyo lamang ang check kung ito ay nagpapakita ng pagmamalasakit at ikis naman kung ito ay hindi. Naiintindihan niyo po ba? At ngayon ay ating ibasto kung tama ba ang inyong mga sagot. Mahusay, tama ang inyong mga sagot. Ngayon, maaari niyo bang bigyan ng masigabong palakpakan ng inyong mga sarili? Mahusay. At ngayon, bago kayo magsiuwi sa inyong bahay, mangyari lamang na ilabas ang inyong lapis at kwaderno at pagkatapos ay isulat sa inyong kwaderno ang inyong takdang aralin. Ngayon, mangyari bang magsitayo ang lahat? Paalam mga bata! Paalam! Hanggang sa susunod nating pagkikita.